org works in general, naka-apekto ba siya sa responsibilities? For me, pinaka-memorable, of course, yung nag-lead ako ng gamitin. Naging exec ako. Tapos, parang yung natutunan, ganun ko, ano yung natutunan sa akin ng members ko, ganun din yung natutunan ko from them. Wag mo gawing personality org. Oh, gawing personality. Hello everyone, I am Carmelo George Esderde and welcome to another episode of the Melopod. Ayan, and for today, mayroon tayong dalawang special guest. Bigating mga guest to kasi mga dating exec to sa org nila. And may isa pa na ngayon, president ng CAP, ng Career Assistance Program na org dito sa UPLB. As today, we are going to discuss kamusta ba yung org life dito sa UPLB? So, ayun. Magpakilala muna sila. So, ayun. Okay. Hi, everyone. I am Risha from maraming orgs. Pero ngayon, kasi yung pinaka-active ako ay UPLB Econsoc. Tapos, part din naman ako ng UP Rizaleños. Tapos, I used to be part of Gabay Isko. Okay, for me, ayun nga, as mentioned ni Melo, president ako currently ng UPLB Career Assistance Program and member din ako ng Econsoc. Wait lang. Yung sa exec pala, sorry. Last year, I publicity committee head ako ng Econsoc. Last year, I auditor. Then sa UP Rizaleños, last year, I had ng publicity and documentation. So, ayun, ito dapat kasi yung pinakauna nating interview sa channel na to. But, unfortunately, nagkaroon ako ng kasalanan. We actually did this last week na. In-interview ko na sila and all. So, ito dapat yung first ever interview. Kaya nga dun sa mapapanood yung unang interview na nilabas ko ngayon is, ang sinabi ko dun, welcome to another interview na naman with Mars naman dun sa video na yun if hindi nyo pa napapanood, which sana panoorin nyo. Ayun. Last week na interview ko na sila pero unfortunately na-corrupt yung video. Nawalan siya ng audio. So ayun, na go over na natin yung and alam mo naman, sinabi ko naman sa mga previous episodes ko rin, yung mga interview is for me to learn them. And, ayun nga, since unfortunately, natuto naman ako sa nila after ng interview last, we will be discussing, kumbaga, mutual sharing na lang din to ng ideas namin and knowledge about sa topic natin today, which is, again, yun, the org life here in UPLB. And so, to start, ito yung mga questions na tinanong ko sa kanila nung interview namin. So, first, yung kailan ba sila sumali sa pinakaunang org nila? Sumali ako first year, second sem. Kasi that time, may fresh band pa yung first year, first sem ko. Kaya second sem lang ako nakasali. Pero before, dapat talaga ay second year ka makapasok ng org. So, ayun, since na-lift that time, nakapasok na ako ng first ever org ko, yung AHAD org agad, which is yung UPLB Econsoc. Yun. Tapos batchmates kami ni Yani doon. Doon kami di pala kami nagkahalala doon, pero doon kami mas naging close. So yun, sa Rizaleños ka lang ako sumali. Sa UP Rizaleños, parang after ko mag-process sa SOC nun, nag-UP Rizaleños ako. Tapos, though hindi, yun pala, tama. Tapos nun, ay mga next year ata nun, ay sa Gabay Isko naman. Okay. Ako, ayun, sabay nga kami sa Econsoc, sa first year, second sem. Tapos, directly 1 year. Exactly 1 year after nun, sa CAP naman. Ayun, so ako rin, pinagmamalaki ko naman lagi sa mga podcast ko pag nababanggit ko. Kaya din na-invite ko sila because I'm also a member of the UPLB Econsoc, so magkaka-org kami. And ako medyo mas malupit yung ko nun kasi like ako nun baby talaga baby first year first sem sumali na ako sa UPLB Econsoc, which before yun nga sabi nila bawal pa na first sem ng first year mo is sumali ka. Pero fortunately nung time ko lifted na yung restrictions na yun, so ayun, I was able to join. And yan, so next question natin is yung
how did you find out about the org na sinalihan natin? And what made you interested getting involved? Nung nalaman ko yung ECOSOC, of course, that time, online class. Nalaman ko siya kasi parang may orientation. Zoom orientation yung SEM sa lahat ng SEM orgs. So, pinaset yung 6 orgs. 3 doon ay yung exclusives, which ang kinikater lang nila ay kung anong degree program lang. For example, sa EconSoc, for Econ students lang. Tapos yung agribusiness, for agribusiness society, for agribusiness students. Then yung circle, for A students. Then may 3 umbrella orgs. Yung AIMS, JES, SMEs. Tapos yung tatlong yun, lahat ng members nila ay lahat ng students ng SEM. So, halo-halo sila. Tapos yun, doon ka na-meet yung EconSoc. Tapos for me, that time, parang EconSoc talaga yung nag-catch ng attention ko. Like, parang, the best. Best of the best. Kaya doon ako sumali. Kasi one AHAD org, diba? Oo. Bawal na marami. Bawal marami. So, syempre, kung pipili ako ng org, pero yun, kaya ako nag-soc. Ako naman, ayun, same reason sa SOC. Ayun, since magka-batch kami sa Univ, magka-batch din kami sa organization. So, yun, sabay kami nag-process. Sa CAP naman, yung baby org pa kasi yung CAP. Dito parang, sa fifth year pa lang namin ngayon. Tapos, so yung mga founding members ng CAP, mga friends namin, especially yung mga kabatch din namin sa SOC. So, ayun. So, nakilala ko din yung CAP, tapos, ayun, sumali na ako. Ayun. So, ako naman, since hindi ko sila magka-batch sila sa EconSoc, so medyo may shared experience sila. And during their time, pandemic pa nun, so like online, di ba? Ako, nung sumali ako sa EconSoc, yun yung pinaka-first ever na balik uli ng klase to face-to-face. So, yun. Ako, nakilala ko yung EconSoc because... Your friend. Yeah, pero before through a friend, na talaga, kasi pagdating nung nung freshie welcoming ng UPLB, kasi may pag freshie ka dito, may parang may tatlong events. Una yung Univ-wide, then magiging college-wide, tas yung department-wide. Then, nung sa department-wide na orientation, ayun, naimbitahan yung EconSoc nun. EconSoc lang, since exclusive org nga. So, ayun, naimbitahan sila. So, in-endorse nila yung org nila. Then, ayun, dun ko sila nakilala. Then, ayun nga, gaya din ang sinabi ni Ate Risha. Although, may mga ibang orgs din naman kasi na nagpakilala. Kasi, before ka rin pumasok dun sa DE orientation, yung sa department namin, sa labas nung event, may mga booths di ba? May mga booths na ng bawat orgs na, yun nga, iniimbitahan ka. Pero, ang naging parang nail in the coffin ko on why I chose EconSoc was through a friend. This friend is RM. So, shoutout sa'yo. Yes, pero, ayun, naging kabatch ko siya sa EconSoc, sa pagpapases sa EconSoc. And, siya kasi, he was a member ng national org. Isang national org ng EconSoc, which is the JPES, Junior Philippine Economic Society. Parang siya yung junior pang college level ng PES naman, Philippine Economic Society na organization naman na for like mga economists na talaga. And ayun, since sabi niya, EconSoc is a affiliate nung JPES. Yun, sabi niya, doon na tayo. And yun nga, nasabi na rin nila Ate Risha. Marami rin kasing awards din yung EconSoc during that time na pinresent na nila to give evidence sa greatness, parang gano'n nila. Sa, yun nga yung best na tinatawag pa aming best sa amin. So, they had, anong bang mga awards nun? Best SEM org, 8-pit pa during that time. Pero, 8-pit that time. 8-pit ba 7? 8-pit, kasi 9-pit kami last year. 9-pit yung... Tapos 10-pit. Sana 10-pit. Ayan. So, ayan, approaching 10-pit na rin kasi kami. Then, unang award rin yung UPLB EconSoc, which means
Siya yung pinakamagandang org talaga sa UPLB kasi organisasyon. Yeah, uno is Universidad Natatanging Organisasyon. UPLB. UPLB Natatanging Organisasyon. So yun, best org na talaga sa buong UPLB, hindi lang siya sa SEM. And sa JPAS din may awards siya na nakukuha, which is yun, bukod sa best org na sa UPLB, best economics org pa siya sa buong bansa. Pero to add dun sa sinabi ni Melo, kasi parang, syempre, aside dun sa achievements ng SOC, parang isa talaga sa parang pinakamagandang, ewan ko, for me na naka-attract kung bakit ako nag-SOC ay, kasi ang dami nilang projects, hindi lang sa loob ng campus, kundi parang national events, na parang, ayun nga, tumutulong sa community, like yung Daraitan, tumutulong sa mga Daraitan farmers. Siyempre, so, gusto ko yung parang, kaya ako pinili yung SOC kasi gusto ko yung organization na magiging part ako. Siyempre, yung tumutulong sa community and of course, yung parang, tawag dito, hindi lang, yung basta parang ang laki nung focus nila. Tapos inisip talaga nila, syempre, yung society. Yun nga, katulad nga sinasabi, di ba, UP, para sa bayan. Pero, syempre, hindi naman to, Econsok episode. Econsok yata. Hindi siya Econsok episode. Ano to, org episode pa rin naman to. Pero since yun nga. Personal reasons. Yeah. And since tatlo kami, yun yung medyo common, namin. Common sa aming tatlo. Yeah. Ayun. Tapos to add, hindi ko nakwento kung ba't ako naging member ng dalawa kong org. Pero ayun, ganun din. Kaya ako sumali din sa UP din sa Lanyas ng Gabais ko kasi same interests, tapos, ayun. Kaya, ito yung org ko. Ikaw ate yan. Okay, sa CAP. Kasi, nung semester na sumali ako, second sem din ako sumali ng CAP, yun yung big event ng CAP, yung career fair, na sobrang daming companies na pumupunta dito sa LB para offer ng internship and job opportunities sa UPLB graduates and UPLB students na mag-i-intern pa lang, naghahanap ng internships. So, ayun, parang sumakto ako doon, tapos marami ka kasi talagang makikilala from the industry kasi meron ding industry talks. So, yun. Ako kasi, ABM yung SHS strand ko noon, tapos since Econ nga yung pinasukan ko sa LB, business-minded yun dati ako. Pero ngayon hindi na kasi nag-shift ako. Pero ayun, interested ako talaga sa business dati. Kaya mas nakita ko yung CAP as something na gusto kong salihan. Ayun, so gusto ko rin sana itanong is yung factors na kung bakit pinili yung orgs. Pero nasabi naman na rin aming tatlo. Pero may isa kasing sinabi rin si Ate Yani last interview namin about yung sa importance ng pag-attend ng orientations. Kasi yun nga, gaya sabi ni Ate Risha, yun nga, important na nag-a-align talaga yung values mo dun sa values ng orgs. Okay, so gusto ko i-reiterate yung nasabi ko last time. Kasi, ayun, as much as nagba-background check yung organization kung sa applicants nila, dapat ikaw din mismo, i-background check mo yung organization sa salihan mo. To see, ayun, katulad nga nung kay Risha, nakita niya yung proof of excellence ng Econsok at saka yung values ng org na nag-give back sa community na gusto niyang salihan. Mas lalo niyang gustong pasukan yung org. Tapos, ayun, parang yung about sa orientation naman, kasi most organizations, kapag orientation, diretso process na yan agad. Ikaw, as an applicant, huwag kang mahiyang, like, take a moment to think if papasok ka na ba talaga. Ayan. Parang muna, like, pwede mo namang sabihin dun sa mga organizers ng orientation na di mo na ka magtutuloy, ganun, kikilalanin ko muna yung org. Naintindihan naman nila yun. Siyempre, kailangan yung syempre commitment, responsibility, tsaka ang tagal Actually, parang lifetime talaga yung membership mo dun sa organization So, syempre, kailangan mo i-make sure na kaya ko ba na yung values, parehas ba kami ng values, baka mamaya, syempre, di ba, hindi kayo nag-align. So, better na wag ka na lang tumuloy kung gano'n. True. Pati yung orientation, as much as, start ng recruitment process ng organizations, din talaga, ang isang purpose nila para ma-introduce ng org yung sarili nila sa students. That doesn't mean na may commitment na dapat agad na mag-push through ka sa organization. Ayun.
Ayun. So, nabanggit na rin naman ni Ate Risha yung sa process. So, pag-usapan naman natin yung process sa isang organization. For those who doesn't know yet, lalo na kung upcoming college student ka pa lang talaga, ang process kasi sa mga organization dito sa UPLB at least, is medyo talagang, yun yung pinaka-culture talaga na nagde-define sa UPLB. Sa mga ibang schools kasi, like, may mga naririnig ako sa ibang schools na parang to join an org, parang like magpipirma ka lang or something. Pero sa UPLB may process kasi talaga. Which, screening. Screening talaga na talagang hahasain ka and itatrain ka. Although, yun nga, unfortunately, hindi namin siya pwedeng i-disclose kasi syempre, yun yung inaalagaan din ng bawat org. And actually, bawat org dito sa UPLB, iba't iba ng process din naman talaga. So, ayun. Siguro, ano ba yung pwedeng ma-share lang natin na pwedeng insights sa process? Siguro, or tips para sa mga mag-process. So, yung process kasi ng mga orgs dito, parang, yun yung para makilala niyo yung isa't isa, para makilala ka ng org, and para makilala mo yung org. Tapos, doon, sa process na yun, ang daming mga pinapag-o may sense naman. Parang siguro at first, parang, bakit ito ginagawa? Hindi ko kayo tinatakot. Pero yun, bakit ito ginagawa? Oo. Pero at the end of the day, or at the end of the process, doon mo ma-realize na, okay, para pala mas maging better ako. Yun, para mas mahilala ko yung sarili ko. Ganun yung naitulong sa akin, at least for me, ng process. Sa process kasi parang doon ka talaga ititest kung ano yung skills mo, ano yung capabilities mo in life. Tapos, ayun, parang fun lang din kasi makikilala mo yung mga response, yung mga kasama mo. Yun. Ayun, ang na-mention din naman ni Melo kanina na iba-iba yung process per org. Kasi may different types of organizations sa UPLB. So, ayun nga, na-mention namin ni ACAD Orgs. Tapos yung CAP, Social Civic Org. Tapos merong Varsitarian, katulad ng Rizaleños. Tapos may religious, may political, tsaka may international, tsaka sports. Ayun. Yun yung types of organization. I-define muna natin yung Varsitarian kasi parang all, sa lahat ng types, parang gets naman name itself, naming definition. Yung sa Varsitarian, yun yung mga orgs na parang nag-cater din sa mga students ng isang certain province. For example, sa akin, UP Rizaleñas, I'm from Rizal. Yun, lahat kami ng members ng UP Rizaleñas ay from Rizal. So, ayun. Syempre, kasi, di ba, hindi lang naman sa LB, pero lahat ng UP campuses, iba-iba yung pinanggalingan. So, yung may makasama ka lang na from, press ng province, di ba, parang, at least, home away from home, ganun. Oo. Ayun. So, ayun, sa process, ayun, na-mention ni Risha kanina yung sa ACAD Org naman yun. Sa, mahirap kasi sa ACAD Org since, ACAD Org, ayun, may i-uphold kang level of integrity. Lahat ng mga organizations. Pero, ayun, sa social civic naman, from experience, sa CAP, ayun, per committee, may introduce ka para alam mo kung ano yung papasukan mo. Tapos, ayun, ranging from 1 week to 1 month, siguro, yung process may schedule naman, ibibigay naman sa inyo yung schedule para alam nyo kung kaya nyo ba, kung kaya nyo isingin sa ACADS nyo. So, ayun. May mga tasks, minsan may interviews, parang, like, lang talaga, way para makilala mo yung organization, makilala mo yung batchmates mo, para, as in, united kayong papasok dun sa organization. Ayun. Siguro, i-treat mo yung org process na parang nag-a-apply ka sa isang job, sa isang work. Diba, pag nag-a-apply ka, kilalanin mo yung company, kilalanin mo yung mga yung mga BOD, yung mga samang employees, tsaka kung ano ba yung values or kung ano ba yung mga possible tasks na i-assign sa'yo. Parang ganun lang din naman yung... Tsaka yung may training din. Kasi, may training. Like, sa mga companies din, parang iti-train ka muna, i-brief ka rin muna kung ano yung ginagawa doon sa company, ano ba yung company culture, paano ba nag-work yung organization. Since organizations din naman yung company. And a school organization na tulad here sa UPLB, mga ACAD usually kasi yun din yung tinatry nilang i-mimic para ma-prepare ka rin in the future pag nagtatrabaho ka na. So,
ayun, dagdag lang din pala sa on why we choose to join an organization. Isa rin kasing doon, yung tulad nga nung sinabi kanina ni ate sa Varsitarian, ganun, iba yung may kakilala ka. Usually, ang pinaka panghatak talaga ng mga orgs kung bakit, or main reason, first reason kung bakit nag-org ang mga tao is for connections, di ba? Pero, to meet friends. No, yun. Pero, eto, something na we've learned na once na nag-join kami sa organization, hindi lang kasi talaga connections yung makukuha mo sa isang organization. And yun nga, kagaya nila Ate Yani and Ate Risha. Like, talagang friendship, pagkakaibigan. Ibang klaseng pagkakaibigan yung nabuo sa kanila. Like, kasi nagsimula sa process, tama ba? Mas naging close kami kasi before that, magkakilala na kami. Ayun, kasi yung mga process talaga sa mga orgs talagang lalo na sa mga batchmates mo. Yun kasi yung... Joke lang, hindi trauma. Hindi, pero isa nga yun sa ina-uplift ng organization, yung minsan brotherhood. Na na batch unity, di ba? May mga ganun tinatawag sa mga madalas yun na maririnig kapag sumali kayo ng isang UPLB org. So, ayun. Isang na rin siguro yun sa process. Sa Econsoc, siguro bigay na rin natin yung best na sinasabi, yung brotherhood, excellence, service training. Yun talaga yung mga values na talagang tinatry namin uphold lalo na sa mga members namin. So, ayun. So, next naman, pag-usapan natin since, yun nga, exec sila. Mga former and current exec ng kanilang mga orgs. Yung isa dito, may pinagsabay pang exec, tapos like magkasunod pang taon. Meron din siyang magkasunod. Nagsabay siya ng dalawang exec, tapos sinunod na meron siyang agad. So yeah, let's talk about exec duties naman. So ayun, kamusta yung time nyo bilang exec sa mga orgs nyo? Mahirap. Ang tawag dito? For me, parang syempre mabigat. Kasi, tawag dito, organization yun eh. Yung i-handle mo. Hindi lang naman siya isang classroom. Basta organization. Tapos dito pa sa UP. So parang, ayun, mabigat yung responsibility. Pero at the same time, it's fulfilling. Kasi, lalo na nung naging publicity head ako, kasi syempre, mayroon akong committee na parang i-handle. Ayun pala, ano mo yung mga exec positions na sa Utilisa Leños, head for publicity and documentation. Then sa SOC auditor, tas after nun ay publicity committee head. So, ayun, nag-head ako ng committee. And mahirap kasi, ayun nga, syempre, different personalities, iba-ibang type ng tao, and ang mahirap kasi sa org, hindi, kasi di ba pag sa work, parang, at least kayo, parang, alam nyong pare-press kayo ng time. Kasi sa org, syempre, magkakaiba kayo ng schedule eh. Kasi di naman kayo pare-press first year. So, halo-halo talaga. So, parang yun yung mahirap, yung parang paano mo i-meet, paano lahat pag-meet sa isang time. Yun yung pinakamahirap for me. Pero, ayun nga, kagaya sinabi ko naman kanina, fulfilling kasi parang, alam mo na, naging part ka ng growth ng mga members mo. So, yun yung, at least for me, yun yung naramdaman ko. Mahirap, pero fulfilling. Okay. Ako, hindi ko pa kaya siyang sagutan kasi ngayon pa lang naman ako nag-exec. Ayun, for this academic year pa lang. Pero, ayun, actually, last week ata, sinabi ko na parang excited ako, ganyan. Ngayon, may iba ko na yung sagot ko. Isang linggo pa lang, may iba ko na yung sagot ko. Pero kasi, ang dami kasing nangyari. Dun sa isang linggo na yon. Siyempre, nasa planning stage kami ngayon before the academic year starts. So, ang daming meetings talaga. Tapos yung meetings na yon, although, tinatry namin baguhin na iset para may respeto sa oras na isa't isa, na hindi siya tumagal talaga. Pero kasi sa planning, hindi mo may iwasan yun eh. Especially buong taon, buong organization yung hahawakan mo. So, ayun. Tapos sumabay pa sa ibang responsibilities, especially sa ACADS, tapos may iba pa akong commitment. So, ayun, itong linggo lang naman na to, feel ko. Ayun, isang linggo lang naman
baka ngayon lang ako mahirapan. Like, hindi na siya ganun kahirap, especially if na-establish na namin yung plans and yung goals namin for the organization for the whole year. Pero, ayun. Looking bright naman yung future. Gusto ko sabihin, syempre, gusto ko maging positive. And ayun. One thing na masasabi ko, kasi ayun, president kasi yung position ko ngayon. So, talagang kailangan mong makipag-collaborate sa aming board of directors or sa ibang organization, sa exec. Ayun. And also, sa nature ng organization, kasi kami, we operate as a business since ang mga kausap namin ay companies din. So, medyo may level of formality talagang kailangan i-uphold. So, ayun, medyo mahirap since, ayun, students pa naman tayo ngayon. So, parang ngayon pa lang kailangan matutunan mo na paano makipag-communicate properly sa mga executives ng companies, ganyan. So, ayun, preparation din naman for the real world talaga. Ayun, pero looking bright. Siguro to dun sa sinabi niya, kasi syempre ako, naranasan ko na, tas 2 years pa. Parang, ayun din, katulad din nila naman, na meron kaming term planning, nagpa-plan kami na kung ano ba yung mga events, or kung ano yung magiging term namin. Pero, ang mahirap siguro kasi sa pag-exec, hindi naman, kahit gaano mo i-prepare yung sarili mo, never kang magiging ready. Kasi maraming challenges sa darating na alam mo sa sarili mong never ko naman na-i-ready yung sarili ko for the challenge. Pero, ayun, exec kayo like, para kayong team. So, hindi lang ikaw yung responsible for that. So, tulong-tulong kayo na i-address yung mga issues, yung mga possible issues in the future, ganun. Pero, ayun. Tsaka, wag mong isipin na nag-iisa ka kasi nandiyan yung members mo, nandiyan yung co-exec mo, and nandiyan yung organization para, alam mo yun, parang they got your back. True. Ayun. So, bilang nasabi rin ni Ate Aning, wala pa naman siyang masyadong experience pa since ngayon pa lang siya sa Sabak. Ang tanong na lang siguro natin is, why? Why nyo naisip na mag-exec and lalo ka na Ate Ani, president agad, di ba? Parang sobrang taas. Ako, like, feeling ko kung tatalo na akong president agad. Ay, yung parang inuunti-unti may... ako malulula talaga agad ako. So, ayun. Anong reasons bakit naisipan yung mag-exec? For me, bilang president ako ngayon, actually, hindi naman ako diretso president agad. Sa amin kasi, per department, pwede ka pa maging team lead, yung tawag namin. So, ayun, nag-lead ako ng isang division under one department. So, naging legal affairs, associate director ako. So, ayun, nakapag-handle naman ako ng sarili kong team noon. Pero, like, team of 5-6 people lang kami, compared sa organization ngayon na 70 kami. So, ayun. Yung reason ko talaga is, iba kasi yung nakita mo na yung growth mo nung first year na member ka ng organization. Tapos nabigyan ka ng responsibility. Kahit event head man yan or ad hoc committee member ka lang sa isang event. Like, may experience ka na agad. Tapos doon nag-spark yung passion ko para mag-lead for the organization. Like, kasi as a legal affairs, as the associate director for legal affairs, sobrang dami naming documents na pinaprocess. Tapos, alam mo yun, parang, imbes na mapagod ako dun sa na-experience ko, lalo akong na-inspire, lalo akong na-motivate na parang, ang laki nang nabigay sa akin ng organization na to through experience, gawa ng position, gusto ko mag-give back dun sa organization. And also, especially, ayun nga, since aligned sa'yo yung values ng organization, nandun din yung passion mo to serve na parang gusto mong i-uphold yung goals ng organization, gusto mong matulungan yung organization, ma-reach and ma-achieve yung goals nila. So, ayun. Yun yung motivations ko. Siguro, ako naman, parang, tawag dito, parang, kasi diba sa org dito, org culture dito sa LB, may bloodline. So, ano yung bloodline? Yun yung parang sponsor mo, siya yung kukunin mong ninang, gano'n, na parang mag-guide sa'yo all throughout the process. Tapos, yung ninang mo may ninang, ganyan. So, yung mga kinakapatid ka. So, yun yung bloodline. So, parang, for me, ayun, pagpasok ko ng org, yung bloodline ko, yung ninang and lola ko ay parang part ng exec. So, ayun, medyo, alam mo yun, hindi na iba sa akin na, okay, yung exec, parang alam ko yung na, parang sa nakikita ko sa kanila, okay, ganito pa ginagawa ng exec. Pero hindi naman dahil, okay, bloodline ko,
exec, yun ako exec. So, dapat mag-exec ako. Ayun, kasi din naman sinabi ni Yani, parang yung gusto mong tulungan yung org and yung gusto mong mag-give back tsaka yung passion to serve. And parang sa akin that time, nung nalaman kong na-nominate ako, parang wow, kung nakikita ng org yung potential sa akin. So, why not grab that opportunity? Bakit hindi din ako maniwala sa sarili ko na okay, may potential ako to lead the organization. So, yun, grab ko yung opportunity. Tsaka, parang for me, ewan ko, yun nga, fulfilling talaga yung yung i-lead mo yung organization. Yun talaga yung pinaka-nag-encourage sa akin to accept the positions. Ayun. Tapos parang, alam mo yung, okay, big responsibility, pero hindi siya nakakapagod kahit ang dami mong gagawin. Yung parang mas eager ka pa nga to work Yung parang, okay, tanggap ka ng responsibility kasi mas nag-enjoy ka sa ginagawa mo. And alam mo sa sarili mo na para mas matulungan mo yung org, kailangan mo ng platform or kailangan mo yung position na yun para, mas matulungan mo yung org sa success. Ayun. Siguro ako, ito hindi ko ito shinare last time nung nasa interview. Pero, me myself din kasi, nag-try din ako mag-exec. So, tumakbo ako like twice. First takbo ko, magkalaban kami ni Ate Risha. Tapos, this year din, tumakbo ako. So, ayun, a reason why bakit ako tumakbo is same din. Yung gusto ko rin mag-give back dun sa org. Although, yun, sa mga nasasabi ko rin sa mga previous podcast ko, org life kasi, yung organization kasi talaga, isa siya sa pinaka-nagbago ng buhay ko. Like, I'm not who I am today if not with the org. So, ayun. So, parang feeling ko may utang na loob ako sa kanilang to serve. And hindi lang naman yung utang na loob na yun, pero the chance to grow na parang feeling ko kasi pag nag-exec ako, mas mag-grow ako, na mas ma-hone yung leadership skills ko, ganun. Which in the future na I believe very, very valuable siya. Lalo na kung makuha akong trabaho in the future is something na maghahawak ako ng mga tao. That's a very priceless na skill to have, yung leadership na yun, and yung pakikipagsalamuha sa mga tao. So, ayun, share ko din yung insight ko kung bakit ginusto ko rin mag-exec sa org namin. Ewan ko, to add din, parang mararamdaman mo naman yung sa sarili mo na gusto mo mag-exec Kasi ako, that time, nung unang na-nominate ako sa SOC, 2 position yon actually. Isang auditor at isang secretary. Pero naman ko sa sarili ko na parang mas better ako maging auditor. Ganon. So, parang naramdaman ko na, shit, okay, sorry, pass. Pero yun na, parang calling ko to, ganon. Totoo pala talaga yun. Akala ko ng una, di ba? Yan, pag alam mo calling mo. Okay, same din. Kasi, ayun, galing ako since Legal Affairs, Associate Director for Legal Affairs ako, before ako na-elect for President. Na-nominate din ako as Vice President nung department na yon, yung Finance and Legal Affairs. Pero, although, syempre, sabi ko din naman nun, if ever sa FLA ako manalo, a-accept ko pa rin naman yung position. Syempre, gusto ko pa rin naman mag-serve sa organization. Pero, at that time, talagang yung goal mo, President So, parang, ayun, like, ramdam mo nga talaga. Kung ano yung gusto mo. So, ayun, dagdag na lang din. Tingin nyo ba sa mga nanonood natin, like, malay mo, may mga gustong mag-exec. Tingin mo, dapat ba nilang ituloy talaga yung pag-exec? For me, kung alam mong physically, emotionally, mentally ready ka to lead an organization, then go for it. Kung alam mong yan yung passion mo, yan yung gusto mo, hindi ka napipilitan, go for it. Kasi, yun. Pero hindi rin kasi for the faint-hearted yung pag-exec. Oo naman. Yeah. Talagang susubukin ka. Susubukin ka talaga. Pero mag-grow ka naman talaga ng bonggang-bongga pag naging exec ka. Pero ayun, kung gusto mo, alam mo sarili mong maluwag sa kalooban mong tumanggap ng position, go! Commitment at responsibility talaga siya. At 1 year pa yon. So talagang kailangan pag-isipan mo na mabuti. Wag mong i-doubt yung sarili mo, yung potential mo. Kasi katulad ko nga, na parang kung nakita ng organization yung potential or yung capabilities and skills mo,
ibig sabihin, meron ka na nun, meron ka na ng something na kailangan para magdida isang organization. So, grab that opportunity. Ayun, so usapang kahirapan, mga paghihirap sa pagiging exec. So, eto, tanong ko sa inyo. Paano nyo naman manage pa rin yung time nyo sa exec and sa ACADS, lalo na, alam naman natin dito sa UP, hindi talaga biro yung mga ACADS natin, lalo na pag Hell Week. And is there a time ba na nangyari na naka-apekto yung ACADS sa, kahit hindi sa exec, yung pagiging exec nyo naka-apekto sa ACADS natin, but org works in general, naka-apekto ba siya sa responsibility sa school? Ako talagang kailangan alamin mo kung ano yung priorities mo. Bago ka sumali ng organization, bago ka tumakbo as an exec, kailangan alam mo yung priorities mo. Kasi before ka maging member na isang organization, you're a student first. So, ayun. Siyempre, although, ayun nga, ang dami mo namang personal growth and development na makukuha sa organization. Actually, kahit naman orgs, makakatulong naman yan sa ACADS. Especially ACAD orgs. Kasi merong tutorials, merong like, kasama mo yung mga batches mo, pwede kayong mag-aral study together. buddies. Oo. Ayun, dun ka makakuha ng study buddies. Ayun, knowing your priorities and also balancing your commitments. Kasi, ayun, depende sa'yo kung saan ka magko-commit. At sa akin naman, parang, ayun nga, may positive and negative effect yung pag-org. Pero, parang sa akin naman, mostly ay positive. Kasi syempre, negative. Kasi, syempre, mahati talaga yung time mo. Commitment siya So, may mga times na parang may need kang i-compromise. Pero, ayun, yun nga, malaki siyang tulong in my academics. Kasi, yun nga, katulad ng sinabi ni Yani, tutorials, tapos may study buddies ka na parang tutulong sa'yo kapag nahihirapan ka na sa lessons. Tapos, ano naman, alam mo, time management lang naman talaga para ma-balance and wala kang may compromise. Tapos, at the same time, alam naman ng organization na yun nga, may other responsibilities ka. So, if hindi mo talaga carry na gumawa ng isang task na binigay ng org. So, ano mo lang naman, i-relay mo lang sa head mo. Tapos, doon din pumapasok yung importance ng pagsasabi ng hindi. Diba? Yung importance ng pag-saying no sa mga, pag binibigyan ka ng mga projects. Communication lang. Kasi maintindihan, ayun nga, lahat naman tayo may iba't ibang responsibility. Hindi lang naman yung organization. So, maintindihan naman talaga nila yun kung darating yung time na parang, okay, I can't commit to this event. Pero, wag naman yung puro, yung pag-abasuhin. Kasi mag-commit ka pa rin naman. Oo, i-ghost mo na yung org. Huwag naman dudutin sa ganun. Kapag, pag alam mong, okay, free ka na gumawa ng isang task, edi go. Yun. Pwede ka naman bumawi din yun, kasi. Kahit maliit na task lang, na-appreciate yun ng organization. Tsaka basta yun, magparamdam ka at mag-communicate ka. Tsaka yun nga, yung importance din ng pagsasabi ng no. Kasi, mas malala pa pag yung nag-commit kayo sa isang org work, tapos hindi mo naman pala talaga kayang panindigan. Di ba? Mas mapeperwisyo pa nga actually din yung org. Instead of yung in the first place, nag-no ka na dun sa isang event na pinapagawa sa'yo. So, ayun. And, dagdag ko na lang din siguro about sa time management. Ayun, medyo mahirap din kasi talaga siyang ituro. Kasi, hindi yung nag-work sa akin, hindi nag-work sa inyo. Pwedeng yung nag-work sa inyo, hindi nag-work sa akin. So, ayun, medyo mahirap talagang ituro siya doon. Pero, again, talagang sanayan lang talaga. Yun lang yung sagot. Yun lang yung sagot talaga. Para ma-balance mo lahat. Try to experiment, ganun, trial and error, and huwag kayong matakot magkamali. Siguro. Exactly. And, experience yan talaga, college life yan. And, dagdag lang din siguro dun sa org works na, yun nga, alam naman natin, kumakain siya ng oras talaga, and on itself, mukha siyang cons, di ba? Pero, kung iisipin mo rin naman kasi talaga, yung pros ng pag-org, it really outweighs all the cons na meron yung, yun nga, yung, let's say yung pagkain ng oras ng org works. Kasi, iba talaga. If may something na nagpa-improve sa akin, nag-allow me to grow to who I am today, feeling ko yung org talaga yun. And
medyo naniniwala pa nga ako na parang mas malaki pa yung naging influence ng org sa growth ko. So, ayun, feeling ko, yun, kahit may mga cons talaga yung orgs, parang may trade-offs kasi naman talaga, pero may trade-offs naman talaga siya, pero iba talaga, matats talaga yung pros ng pagsali sa organization to, na parang hindi ko siya i-give up kahit ulitin ko man yung journey ko ngayong college. At least for us to kasi mamaya hindi siya mag-work sa inyo. So, ayun. Since binuboast na rin naman natin yung mga pros ng organizations, ano yung mga pinaka-memorable experiences niyo sa mga orgs niyo? Ikaw muna. Okay. Yung sa akin, same answer as last week. Yung kasi, pagkapasok namin ng organization, since ang tawag sa amin doon, baby batch, kapag yung unang pasok ka pa lang, may tradition dati na kapag baby batch ka, mag-head ka agad ng isang event. Napatapat ako doon, naging event head ako, along with 3 other people. Nasa isang committee kami. Naging event head kami nung first ever webinar ng organization namin, ng Econsoc. Tapos, pinlano namin nun, since syempre, baby batch kami, batch unity, natutunan namin ng process. Sabi namin, lahat ng ad hoc na kunin namin, kabatch namin. So, ayun, syempre, dinala ko dun si Risha. Siya yung gumawa ng publicity materials namin nun. So, ayun, since, of course, may natutunan na kami from the process, tas yung natutunan namin nun, i-apply namin. Sa tingin mo, wala ka pang alam nun, pero marami ka na kasing nakuha nung mga, syempre, natugo sa'yo ng process. Since, ayun nga, may training na agad nun, may screening na agad nun. So, na-apply mo siya agad, tapos nakita mo agad yung fruits of your hard work. So, ayun, parang very fulfilling siya. Siguro dun sa, to add dun sinabi niya, syempre, first work, lagi namang memorable yun talaga. Ayun, nasabi ko last time, nagulat si Mela. Hindi ko kasi, never ko na-imagine before na gagawa ko ng PubMats. Kasi nga, ayan, so wala akong strong foundation sa paggawa ng mga PubMats, kanyan. Hindi ako marunong mag-Photoshop before, AI, hindi ko alam yung mga software na yan. Tapos, pero dito ako dinala ng SOC. Kasi nga, nung process, nakita niya na yung potential ko sa pub. Yun yung maganda sa process eh. Akala ko, pang-externals ako, like yung mga external affairs, ganyan. Pero dinala nila ako sa pub. Tapos dun ko na-realize na, okay, dito pala ako good. So, dito ako tinulungan ako nito para maging better me. Ganon. Tapos, ayun, parang, for me, pinaka-memorable, of course, yung nag-lead ako ng committee. Naging exec ako. Kasi talaga, ewan ko talaga, parang, feeling ko, wala, kinikilig ako kasi parang, for me, yun nga, naging part ako ng growth and development ng members ko. Tapos, parang, yung natutunan, ganun, kung ano yung natutunan sa akin ng members ko, ganun din yung natutunan ko from them. So, super nag-grow talaga ako. Kasi dami ko natutunan ko paano mag-handle ng mga misunderstandings, gano'n, ng mga challenges na-experience namin during my term. So, parang, okay, sobrang fulfilling talaga for me. Yun yung pinaka-memorable. Okay, mag-add ako, sorry. Sige. Ayun, syempre, para hindi naman puro Econsoc yung sagot natin, mag-add ako sa perspective ng CAP. Sa CAP, since ayun nga, baby batch pa lang kami. Tapos, parang kung sa inyo, first face-to-face, pagkatapos ng pandemic, yung process nyo. Sa amin, first ever process talaga. First ever hindi, process? No, face-to-face. First ever process na face-to-face. Kasi charter yung unang batch nung... Nag-start yung organization namin, pandemic. So, yung first ever face-to-face process namin, ay hindi naman ako. Pero yung before me. So, parang, ayun, since nga part kami, kumbaga, ng pagsaset ng foundation ng CAP, super nag-explore, sabay-sabay namin ina-explore yung avenues kung saan kami pwede pumunta. Tapos yung first ever career fair, yung na on-site, yung pinasukan, yung pumasok ako nung semester na yon. So, ayun, syempre, that time, iisipin mo, medyo lost ka kasi kakapasok mo pa lang sa organization. Pero nandun agad yung experience na nakipag-usap ka agad sa companies. Kung iisipin mo, parang
nun, nakaka-overwhelm. Pero hindi naman, like, kasi sama-sama kayo nun eh. Tapos, ayun nga, since interest ko rin yung legal stuff, kaya ako pumasok sa legal affairs. So, syempre, puro kontrata yung mga pinag-uusapan namin nun. Tapos, companies pa yung kausap mo, emails, ganyan. So, parang, ayun, nakaka-excite kasi kapag nandun ka sa point ng buhay mo sa organization na may natututunan ka pa. Tapos, na-apply mo agad yung natutunan mo yun. Yun for me yung memorable. Ikaw, Atan, sa ibang orgs mo, anong memorable experience? Or, of course, yung, dati kasi shy type talaga ako, di ba? Sobrang laki ng tulong sa akin ng org. Yung parang, yung pinaka-memorable, yung mag-go out of my comfort zone ako na parang kumilala ng ibang tao, mas maging, mas maging friendly or like, mas maging extra, yung parang ako yung unang mag-a-approach sa kanila. And yung mag-handle ng mga events. Kasi never in my life na mag-lead ng isang event or organization. So yun yung talagang parang for me memorable na experience ko sa pag-org. Ayun, ako wala. Isang org lang meron ako UPLB Econsec lang meron ako. So yun lang din yung ma-share ko. And same sa kanila, yung pinakaunang project ko rin memorable sa akin. Kasi like, ako rin, sumali ako ng publicity committee nun. First committee ko siya. And wala rin ako masyadong alam sa pagpapub nun. And wala akong masyadong alam sa pagpapub nun. Ang background ko lang sa pagpapub nun is like, yung gumagawa na ako ng YouTube videos before. Pero aside from that, wala talaga. And feeling ko nga hindi magiging possible tong ginagawa ko ngayon podcast if hindi ako nag-pub. Kasi like, doon, yung pinakaunang project ko kasi is an Invisible Hand. Yun yung title ng event. And kung saan, well, before, yung Invisible Hand project na yun is just an infographics. So, gagawa lang kami ng infographics to, disseminate knowledge. Disclaimer. Kasama ko si Melo nun. Hindi ako marunong mag-video. I mean, kahinaan ko yun. And infographics siya. Pero during our time, nung kami na yung gagawa ng biglang naisip namin na mas better for our reach, para mas marami kaming ma-reach na audiences, is to turn it into a video. So, ayun, dun, buti na lang yun, unang project of video kasi kahit papaano meron na akong alam dahil sa pag-YouTube. Then, yun nga, nasundan na siya. Actually, 3 SEM sunod-sunod nag-IH ako. So, kaya feeling ko naging possible din to kasi, yun nga, naging IH ako with publicity committee, naging IH ako with education committee, ako yung nagsulat nun. Sa publicity, ako yung nag-edit. Tapos membership committee, naging IH uli ako. Ako yung parang nagpapatakbo ng mga bagay-bagay. So, ayun. And ngayon, feeling ko na-apply ko naman na siya. And yun yung feeling ko for me, pinaka-memorable talaga. Thank you, Econsec. So, ayun. Anong skills naman, na-share ko na rin naman yung skills na feeling ko isang rin. Ano yung mga skills na na-develop nyo na tingin nyo super valuable talaga na nakuha nyo sa mga orgs nyo? Leadership tsaka yung teamwork. Kasi, ang hirap, di ba lalo na may mga tao naman talaga na mas gusto nila mag-isa lang gumawa. So, yun yung parang natutunan ko sa orgs ko. Kasi yung parang to work with people. Kasi parang no man is an island naman talaga na darating talaga yung times na kailangan mo ng katulong para sa isang event o para sa isang project para maging successful yun. So yun, mas naging mas natutunan ko kung paano mag-work sa isang team kahit iba't ibang personalities pa yan. Tsaka yung leadership, kung paano ko tutulungan yung team ko na ma-achieve yung success ng isang task na ginagawa namin. Kung paano kami magtutulong-tulong, kung paano namin i-guide yung isa't isa. Ayun. Goods. Very good. Lang. Agree. Pero for me, ayun, kasi parang feel ko obvious naman, very strong personality ko. Mahilig ako mag-speak up. Like, feeling ko kapag may opinion ako, kailangan ko siyang may-express. So, ayun. Siyempre, natutunan ko yun sa organization. Learning when to speak up. Pero ang mas natutunan ko, mas importante for me, ay learning when not to. Especially parang knowing your place. Nga, like, siyempre, kapag kakapasa mo pa lang sa organization, hindi ka naman diretso, agad Like, alam mo yun, may respeto ka pa rin sa mga nauna before you. So, ayun, siyempre, learn how to absorb muna yung side nila, yung perspective nila.
and learning how to communicate properly with respect para peaceful discussion yung mangyari sa mga nag-uusap. Ayun. Kasi hindi, ayun, tuwad sa sinabi niya, kasi hindi naman ikaw yung laging tama. Yes. Kaya, kailangan makinig ka rin. It won't make you less of a person kung maging humble ka. But then, kung siya, natutunan niya kung paano manahimik. Ako naman, natutunan ko kung paano alam mo yun, yung mag-speak up, kasi mahihayin nga ako, tsaka yung mag-say no. Na-realize ko sa buong stay ko sa lahat ng naging artist ko na parang, hindi naman kahinaan yung magsabi ng hindi. At least parang, brave act na i-acknowledge na okay, hanggang dito lang yung kaya ko. And then nga, again, as we've said a while ago, na parang may intindihan naman ng orgs yun, na hindi ka naman pipilitin ng org na, ano ba yan, ganyan lang yung gagawin mo. Hindi ka pipilitin ng org, mas may intindihan nila yan. Okay, to add din dun, parang as much as, ayun nga, of course, learn when to say no, and learn when to speak up, learn when not to speak up. Parang, katulad dun sa sinabi kanina ni Risha na, like, matutong makihalubilo. Parang kailangan mo rin talaga matuto paano mag-adjust depending on the situation. Paano ka maging flexible, kumbaga. Kasi, syempre, hindi siya one size fits all, na yung kung ano yung ginawa mo sa isang problem, yun na yung magiging perfect solution sa lahat ng problems. True. So, ayun, depende sa what the situation calls for. Kung ano yung, that's something na I think valuable sa organization. Agree. So, ayun. As we approach the end of the podcast, tatanong ko na siya. Tingin nyo ba dapat mag-org yung mga students? Hindi ka sumagot. Mahirap kasi siya. Depende talaga sa inyo. Kasi may mga kilala din naman kaming walang org. And gusto nila na walang org. So, siguro if physically, mentally, emotionally ready kayo to join an organization, to go through that process, go, kayo. Kasi, ayun nga, yung orgs, kasi yun yung parang home away from home nyo dito sa LBA. Yun yung parang makakasama nyo. So, yun, recommend. At least for me, sa naman naging experience ko, recommendable yung pag-org. For me din. Recommendable for me para mag-org. Kasi ayun nga, ang dami mo talaga matututunan doon. Tapos, lifelong learning kasi yan eh. Oo, lifelong yung makukuha mo. As in, madadala mo talaga siya sa real world. Tsaka naalala ko, sinulat yan sa notes ko, na parang, ayun nga, na may mga matututunan ka sa org na hindi mo matutunan inside the classroom. So, if gustong mas ma-enhance yung skills mo, mas lumabas ng comfort zone mo, mas makalala mo yung sarili mo, then go. True. Ayun, also for me, kapag hindi ka pa as in super sure, gets naman. Pero for me, it's better to take the risk kesa hindi talaga. Like, kesa padaanin mo lang yung years, tapos bilang sa dulo mag-regret ka na hindi mo tinry man lang. Kasi, pagpasok mo naman sa organization, syempre, pwede mo ma-experience yung trabaho nila, yung kung ano yung events nila, like maging party ka ng organization talaga. Pero may option ka rin naman kasi na maging inactive. Like mag-file ka for inactivity na irarespeto naman ng organization yun. True. So if ever like ma-burnout ka, understandable naman yun. In the middle of a commitment, understandable naman yun. May option ka naman to mag-file for inactivity para at least na-experience mo na. Nagkaroon ka na ng growth na na-experience mo lang, makukuha mo lang inside an organization. Agree. For me, worth it. Yeah, for me. Ayun. So, ako dagdag ko na lang din siguro, it comes down pa rin talaga sa priorities mo. So, ayun, yun nga, importance ng knowing your priorities talaga. Kung tingin nyo nasa priority nyo yung mga nasabi naming pros na makuha, edi ayun, mag-G kayo. Pero if hindi nyo priority yung mga ganong bagay, wala tayong magagawa. Hindi naman sa pilitan din. Pero ayun, if we would recommend it, talagang yes kami kasi ayun nga, ang dami na mga niyak kanina na di ba? So, ayun. Tips na lang din siguro naman sa kanila, sa ating mga audiences. So, given the knowledge na meron kayo ngayon, lalo na naging exec na kayo, ayun, naboto kayo. Kung may mabibigay kayong tip sa younger self nyo na
kung kunyari umulit ng college, gano'n, ano yung mabibigay niyong tips sa kanila? And natingin nyo makakatulong dun sa ating mga audiences? Huwag kang mahiya. Kasi, ang laking tulong nun sa batch mo or sa sarili mo kapag nag-speak up ka. Kapag sinabi mo yung thoughts mo, yung ideas mo. So, ayun. Siguro, advice ko sa sarili ka na huwag kang mahiya. Kasi, ang dami mong good ideas na nasasayang kasi hindi mo sinashare sa iba. That's, yun yung sa akin. True. Sa akin, sa younger self ko, okay, for context kasi, hindi na ako econ student. Nag-shift ako. Nag-shift siya. So, syempre, nauna ako sumali ng econ soc bago ako nag-shift. So, parang para sa akin, at that time, sobrang nahihiya ako magsabi. Especially sa bloodline ko, Diyos ko. Sa ninang ko, nasabihin ko na parang, ninang mag-shift na ako. Same kami ng bloodline nga pala. So, lola ko. Parang alam mo yun, parang para sa akin, huwag kang maging people pleaser. Agree. Like, sabihin mo talaga kung ano naramdaman mo kasi ikaw yung makakompromise. Ikaw yung So, ayun, parang kasama naman dun sa kanina, learn how to communicate properly. Like, may paraan talaga para sabihin mo yung mga bagay-bagay, yung mga saloobin mo talaga na walang masasaktang iba. So, ayun, buti na lang very grateful ko na that time super understanding nung ninang ko. Na parang hindi niya man lang ako inano na parang sure ka na ba dyan? Ganon. Like, sinabi niya talaga na Go. Kung saan ka pumunta, alam ko magiging successful ka. Parang ganon. So, ayun. Huwag kang maging people pleaser. Kapag may gusto ko talaga, stand your ground. Of course, depende naman sa situation. Pero ayun, alam mo naman kasi sa sarili mo kung what's best for you. Ayun. At ako pala, advice siguro sa mga gusto mag-orgs. Ayun nga, wag nyo nga hayaan na mabali yung values nyo. Yun nga, Tony, sinabi niya, yung stand your ground. Kung ano yung alam nyo tama, panindigan nyo yun. Wag nyo nga hayaan na maapektuhan yung values nyo dahil lang sumali kayo ng org para lang i-please yung mga kasama nyo. Kung, ayun, yun yung pinaka-advice ko sa inyo. True. Kaya, ayun nga, as much as possible, kung pipili kayo ng org na sasalihan, dapat yung same values. And yung aligned sa... aligned sa sarili nyo. Add ko rin, sa mga gusto naman mag-exag in the future, guys, always remember, nagbago ka, naging leader, naging member ka. So, wag masyadong, yung diktador. Wag maging diktador, guys, hindi natin yan gusto. And aside then, yung nagbibingi-bingi yan, or yung hindi nakikinig sa members niya. Alam niyo yung feeling nun, di ba? Siyempre, naging member nga kayo. So, dapat, may maraming ideas na may isasuggest yung members mo. Ayun nga, it takes a village para makagawa ng isang magandang event, project. So, kailangan makinig din kayo sa members nyo. And, hindi lang yung puro ikaw yung nasusunod. Hindi yun leader, boss yun. Tama. I-reiterate ko yung sinabi kanina ni Risha, sobrang importante ng humility. Yeah. Especially kapag nasa position of power ka na. Keep yourself sa ground. True. So, ayun, final words na lang siguro. So, ano yung masasabi nyo, last final words na lang siguro dun sa mga students na until now hesitant pa rin na sumali sa org. Pero gusto naman talaga nila in the first place. Okay. For me talaga, like, take the risk. Like, wala namang masama para ma-take yung risk. And anytime naman, pwede ka mag-communicate na, pwede ka mag-step back. Hindi naman, admitting defeat is not a weakness. Ayan. Kung nararamdaman nyo na, go for it. Alam nyo, sobrang, katulad din ng sinabi ni Mela, na parang ako to, parang hindi ako to kung hindi dahil sa mga orgs ko. Sobrang laking help nila sa buhay ko, in general. So, kung ano man yung doubts mo, kung ano man yung tanong mo, siguro pwede mo naman kami i-contact. Kasi feel naman namin at some point, matutulungan ka namin i-address yung mga, yung mga, kung ano mga hindi ka pa sure in life kung bakit ayaw pa mag-org. Pero, ayun, hindi namin kayo pinipilit. Kasi, mahirap naman talaga mag-commit sa isang org. So, pero kung feel nyo naman talaga na gusto nyo din naman, ready naman na kayo, go. Kasi,
best talaga yun. Parang, at least for me, yung bumuo ng college life ko eh. True. Ayun, also, like, as much as sinasabi namin na take the risk, don't go into it blindly. Oo. Like, dapat talaga alam mo kung Alam mo yung yung papasukan pinapasukan mo. So, ayun, it's a commitment, it's a responsibility na kailangan i-weigh mo, i-balance mo kung ano yung mga kaya mong ibigay. So, ayun. Like, for me talaga, ang daming pros talaga pagsali ng organization. Kung nagustuhan mo kami ngayon, gawa to ng org namin. Yung gano'n. Oo, agree. Gusto niyo maging katulad namin. Sa orgs namin. Ayun. So, ayun, may mga gusto mo add or something? Ito, last na. Mahalin mo yung org. Kahit may mga times na parang ang hirap-hirap nyo mahalin. Pero at least naman, kapag alam mong mali na yung nung org. Oo, alam naman yun. Oo, tama mo naman na, girl. Oo. Like, wag mo gawing personality yung org. May personality yung org. Like, Be you. Be your own person pa rin. Pero at the same time, ayun nga, like, sumali ka sa isang organization. Basta i-uphold mo yung beliefs mo, tulungan mo yung organization mag-achieve yung sarili ng values and beliefs. Goes. Tsaka ayun nga, ano yun? Parang, sumali ka sa org para tumulong din sa bayan. Wag na wag mo kakalimutan yan. Para sa bayan. True. Shout out Cap. Shout out sa Ayun, so, UPR and Gabais. So, ayun, I think it's a wrap. Mukhang maganda nga naman. Thank you very much sa pag-unlock sa invitation ko. And yun nga, nag-reshoot pa tayo. Buti pumayag pa rin kayo mag-reshoot. And, ayun, sige, totally, nyo naman na ini-endorse nyo. Endorse nyo na yung mga orgs nyo. Shout out sa SOC, sa UP, Econ SOC, UPR, Gabais ko. Shout out. UPLB Cap on all socials, Twitter, ano pa ba? Facebook, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. Marami kaming LinkedIn. opportunities sa LinkedIn if gusto nyo ng internship and job opportunities. Follow our socials too. True. Link Ibibigyan down nyo ba? here. Ibibigyan nyo yung socials nyo sa Why not? description. Sige. Ayun, all my socials is down below sa description. And if nagustuhan nyo yung video na to, don't forget to like. And Subscribe. Ayun, subscribe sa YouTube kayo. And pag sa Spotify naman, don't forget to follow. And if yun, may questions kayo, don't be afraid to contact me. May email ako sa baba kung may mga gusto kayong topic na pag-usapan. Magtanong lang kayo sa baba. Ask@Melopod. And if, lalo na kung dito ka lang din sa UPLB and gusto mo lang interview, gusto mo may pag-usap sa akin. I'm maging guest. Ayun, tumatanggap din naman ako ng interviews. Just hit me up. Ayun. Para mas marami tayong matulungan and mas marami tayong ma-share na information na may sense sa mundo. Diba? Agree. Ayun. So, ayun. Hey, bye-bye. Thank you very much. Thank you very much, guys. Bye-bye. Padaan. Pero wala akong nakikita ang dumadaan. May dadaan? Yung sasakyan. Okay na. Karang tao. Lang, igagamba sa camera. Sabi ko baka dumaan sa camera eh.